Nagising ako na makaramdam ako na may nakayakap sa akin. Ramdam ko ang pagkaplos ito sa kamay ko habang nasa uko ang labi nito. Sorry, my love. Dinig kong sabi nito at di nagsalita dahil ang sarap sa pakiramdam ng yakap at pagdampi ng labi niya sa noo at pisngi ko. Bigla, nagbagong mood ko na babanggit ulit nito ang ting-ting na iyon. Sorry sa ginawa ni Queenie. Don't worry, last na yan tatapak sa manson. Paliwanag ko sa asawa para hindi na siya magalit, lalo na sa akin. Nagulat ako nang tabigin itong kamay ko at bigla na lang tumayo at tagpunta ng bathroom. Nakaupo lang ko sa kama namin habang nintay itong lumabas ng CR dahil magtatanghalian na nasa baba lang ang dalawang kaibigan ko. Lumabas ako ng bathroom at nakita ko na lamang si Evo na nakaupo at nakayuko. Alam ko naman na ginagawa niyang lahat para maging okay kami, lalo na kanina. Sa nakikita ko ngayon parang siya pa yung nagsorry. Siya na nga yung may kasalanan kahit ako naman ang nagalit at dapat siya din. Pero iniiwanan talaga ako. Sorry din. Balik na sabi ko kahit mahina lamang iyon. Alam ko, narinig niya dahil nagangat ito ng ulo at tumingin sa akin. Lumapit ako at di na ako nagulat nang yakapin niya ako at ramdam ko pa nga ang hininga niya na tumatama sa tiyan ko. Sabay kaming bumaba na magkahawa kamay at nakita ka pa si Sir Jack at Sir Gio na nakatingin sa amin. Sa kamay namin ni Evo. Nakita kong pagiti ng dalawa at di ko na lang pinansin dahil nagugutom na ako. 1 p.m. na pala, late na para sa lunch. Natutuwa ako sa pag-aasikaso ng asawa ko sa akin, pati sa pagkain siya na lahat. At tiniyaan ko na lang dahil sa gutom na talaga ako. At gusto mo ba sumama sa amin sa company? Tanong nito sa akin. Kaya't napatingin ako sa direksyon niya. Nagtataka ba't bigla na lang niyang gusto akong isama. Pero mukhang magandang ideya yon para makapasyal na rin. Isasama mo ako? Balik tanong ko rito. Dahil nakakaboring na nandito lang sa manson. Pati tapos ng gawain kaya pa pwede lang na magawa ko dito. Tingnan ang mga tanim kong rosas or di kaya matulog maghapon. Oo, para malaman nilang kasama kong asawa ko. Dinig kong sabi nito at dinig ko pang pagtawa ni Sir Jack habang umiiling lang si Sir Gio sabay ngisi. Natapos kaming kumain at tumakit agad sa taas para magbihis. Tulad ng sabi nito, isasama niya ako kung saan siya pupunta. I'm ready. Masaya kong sabi sa tatlo na nasa sala at hinihintay ako. Naglahad ng kamay ang asawa ko at inabot ko naman yun bago kami umalis ng manson. Nagbilin pa to sa tatlong katulong at ganun din sa guardhouse bago kami umalis. Hindi na ako nagulat na may mga matang nakatingin sa akin, lalo na sa amin ni Evo. Simula nang lumabas kami ng manson hanggang makarating kaming apat, sa building kung saan ang company nito, hindi na binitawan ni Evo ang kamay ko. Napatingin pa ako kay Evo na sobrang seryosong mukha. Ganon din ang dalawa na parang never ipinakita na tumawa or naging masaya mga ito. Pero pagpasok sa company, rinig ko rin ang pagbati ng ibang empleyado. Pero wala namang imik ang katabi ko. Habang hawak pa rin ang kamay ko. Nagulat pa ako na magpasok ko sa office niya. Bumungad agad ang wedding picture namin na nasa likod mismo ng table niya kaya kitang-kita ko ito once na may pumasok sa office niya. Meron din isa pang malaking picture frame sa tabi nito at sinabi ni Evo na iuwi ng tauhan niya yon para sa mansyon ilalagay kada may papasok na empleyado sa office niya. Pinapakilala niya ako na asawa niya. Doon ko nalaman na ayaw niyang may ibang tumatawag ng Rosabella bukod kay Elena na nasa ibang bansa at sa kanya. My love, come here. Tawag ulit ito sa akin at tinila na lang ako palabas ng office niya habang nasa likod lang namin si Sir Gio at Sir Jack. Pumasok kami sa isa pang kwarto at nagulat ako na ang daming tao tingin kay mga businessman din at investors base sa suot nito at kilos. Napatitig pa ako na makita ko ulit ang tingting na Queenie na yon na ang sama ng tingin din sa akin. Pero hinawakan ni Evo ang bewang ko kaya't napalingon pa ako dito. Hinila ko ni Evo sa harap mismo habang nasa bewang ko pa rin ang isang kamay nito habang si Sir Gio at Sir Jack umupo sa tabi. Nagsalita si Evo at tahimik lamang ako. Bulungan na narinig ko na ipailalan nila ako nito sa asawa niya. May ibang nakangiti at may iba na nagtataka dahil sa biglang pagpapakilala nito sa aking asawa. Hindi na ako nagtaka na magsalita ang mga tingting na iyon. Pero napangisi ako nang dito sinagot ni Evo bagkos iniba nito ang topic. Hawak ulit ni Evo ang kamay ko nang lumabas kami ng conference room. Pero kakaiba ang titig sa akin ng Queenie na yon na parang di maganda. Pero binaliwala ko lang. Dumaan din kami sa ibang company nito pero dalawa na lang kami dahil may meeting pa si Sir Gio. Habang si Sir Jack naman may date pa raw. Pati sa police station nagpunta rin kami.
Napansin ko lang lahat ng office ni Evo. May picture kaming dalawa na ikinatawa ko dahil sa pag-care nito sa kasal namin. At hindi ko alam at di ko sure kung ano ang meaning nun. Ayoko mag-assume sa totoo lang. Pero ako, sure ako na gusto ko na rin ng asawa ko. Ang asawa kong seryoso kapag nasa labas ng bahay tulad ngayon. Evo, are you okay? Tanong ko nang maramdaman ko ang pagpisil nito sa kamay na ikinalingan nitong bigla dahil sa pagtatanong ko. I'm fine. Nagugutom ka na ba? Balik na tanong ko rito. Ayoko mahalata niya na merong sumusunod sa amin kanina pa, kaya ayoko binibitawan ng kamay nito. Baka makakuha pa ng chance kung sino man ang sumusunod sa amin at makuha ang asawa ko. Sabi ko sa isip ko at pasimpleng tingin sa gawin ng driver ko at tumango lang ito sabay konting bilis ng pagmamaneho. I want cheesecake and I like ice cream, yung cheese flavor din. Masayang sabi ng asawa ko na kinangiti ko lamang at niyakap ko na lang ito na mapansin kong motor na nasa tabi lang din ng sasakyan namin. Pasimple kong itinext ang dalawa, lalo na si Jack na alam ko nakikipag-date lang naman. Hindi tulad ni Gov na alam kong busy, lalo na't may 3 meeting na pinuntahan. Buti nilang nasasagot ko pa mga tanong ng asawa ko habang busy ang mga mata ko sa paligid. Medyo malayo na kami sa syudad. Hindi napansin ito na kanina pa kami nagbabiyahe. Kala niya may company pa kaming daraanan, pero wala lang brinada ko sa date ito. At after nun umuwi na, kaso may mga apple sa paligid at ayoko madamay ang mahal kong asawa. Ang tagal, sana ba tayo? Tanong nito na ikinaiwas ko ng tingin. Dahil gusto na raw niyang kumain ng cheesecake at ice cream. Napahawak ako sa tiyan nito at kinakausap ko ang little monster sa tiyan nito na mag-behave na muna. Nakatulog na lang ito at kakatanong ko sana kami. Mas okay nang tulog siya kaysa maisip na naman niya ang cheesecake at ang ice cream. Boss, wala na po sila. Nailigaw na po natin. Sabi ng tauhan ko na driver na rin. Good. Balik na sabi ko, diretso na kami sa mansyon. Magpapadeliver na lamang ko ng gustong kainin na mag-ina ko. Alam ko hindi pa nila alam na buntis siya pero alam ko. Bakit ka mo isang beses nakita ko siyang kung ano-anong gustong kainin? At napansin ko rin bigla na lang tong ngingiti once na makuha niyang gusto niya. At higit sa lahat wala pang bawas ang napkin niya sa loob ng bathroom namin. Ilang linggo nang wala si Manang Jody. At hanggang ngayon wala pa rin dalawang asawa ko. Nalaman ko rin ibang sintomas ang sinabi sa akin ni Elena. Lalo pa nang di na tumatago sa akin ang kalagayan nito at umamin ng tuluyan bago nagpaalam sa akin. Binuhat ko siya papasok ng mansyon. Nagulat pa sila Ana at Kara, kala nila may nangyari dito, pero sinabi ko nakatulog lang dahil sa pagod. Pinabili ko si Vina ng cheesecake at ice cream sa labas ng village, dahil sure ako pagising nito yun agad ang hahanapin. Pagkalapag ko ng asama sa kama ko, bumaba agad ako at nagpunta sa library, sabay labas ng laptop at nakipag-video call kay Jack at Gio. Kita ko pa sa likod ni Gio na may kasama itong naka-formal suit at nasa meeting din to, habang si Jack ayun, katatapos ng maligo. Nag-usap lang kami kung sinong grupo na yon. At kahit ayaw kong iwan ng asawa ko, hindi naman siya po pwedeng sumama dahil bawal siya doon at baka mapahamak pa siya. Pero ayoko siyang iwan dito mag-isa. Mas delikado at sabihin mo na lang na wag lalabas habang wala ka pa. Dinig kong sabi ni Gio sa akin. Habang tumatango na lang sa Jack, ka-video call ko pa rin sila. Sama mo kung gusto mo talaga pero ang tanong, ready ka na bang malaman yung dirty works mo? I mean, yung illegal na transaction. Sabat naman ni Jack na kinatahimik ko. Bigla, may point siyang sabat naman ni Gio sa kabilang linya. Sa ngayon, hindi mo pa nga alam kung ano kayo. Bukod sa papel, nakasal kayo, yun lang. Hirit pa ulit ng Jack na yun. Namumura na siya, pero may laman ang mga tanong niya, pero nakakainis. Oo nga pala, kung aalis ka sa grupo ng mafia, alam mo po pwede mangyari, hindi ba? Sabat ulit ng Jack na iyon. Pero napatingin ako sa screen ko sa nakaharap na sila at alam kong seryoso ng topic nila, lalo na sa organization. Di naman ako makakaalis kahit gustuhin ko. Balik na sagot ko na kinakunot na ng noo pareho sa sagot ko. Ah, pareho at sabay nilang sagot sa akin. Paano mo ba sila mapapasunod at matatalo? Sabat naman ni Gio na isa din sa mafia pero mas mataas ang rank ko. Oo nga, hirit pa ni Jack na walong rank habang panlima naman sa rank sa Gio at pangalawa ko. Kakausapin ko si Mr. Walks kung magugustuhan niyang plano ko. Balik na sabi ko pa sa dalawa na kinagulat nilang pareho. What? Paano? Ang alam kong ilap ni Ken sa mga transaction nito lalo na sa kilos.
Alam ko pero may hintindihan ba niya ang rank 2 sa blank organization? Balik ko na sabi, may point ka. Pero, alalahanin mo, rank 1 siya, kaya hindi siya basta-basta. Balik na sabi ni Gio kaya napatango na lamang ako. Sa kanila, minsan lang kami magkita, ng Ken na iyon. Pero alam kong kaya ko siya. Nasa US Army ang ginagawa nito kaya alam ko, maraming alam ito. Di naman ako general sa kapulisan at kaya kong ang training ang meron siya sa ganun din ako. Plano ko magpaalam sa asawa ko para ayusin ang organization na nakabase sa Japan at Spain. Ano ba kasi naiisip mo at kailangan mo pang kausapin si Ken? Sabat ulit ni Jack. Sa akin gagawa ako ng bagong grupo na alam kong loyal at kayang pabagsakin ng grupo ng mga Yakuza. Balik na sabi ko. Napapailing pa sa Gio pero wala naman siyang sinasabi habang si Jack naman napainom pa ng tubig sa bigla. Napapailing pa sa Gio. Are you serious? Biglang sabat ni Jack at tumango ako. Iyon ang plano ko at alam kong nasa tabi ko lamang kayong dalawa. Sabat ko pa at masyadong delikado na iisip mo pre. Hirit pa ulit ni Jack. I know, pero kung ipapaliwanag ko kay Ken ang lahat, alam ko, mag-a-agree siya. Lalo na ngayon na mukhang walang sinusunod ng ibang grupo. Parang tayo lang yata ang loyal. Sabat ko pa. Totoo yun. Dahil yung rank 3 at 4 nalaman ko na may kapit sa ibang grupo na nasa Canada at Australia. At nagtuloy iyon. Sure ako na tayo-tayo lang din ang magpapatayin sa huli. Paliwanag ko sa dalawa. Magsasalita pa sana ako nang may kumatok sa pinto, kaya agad kong ini-off ang laptop at binuksan kong pinto at bumungad sa harap kong asawa ko na may ice cream pang bibig. Thank you, my love. Malambing na sabi nito na ikinangiti ko. Minsan nagiging sweet to sa akin. Kahit ako nahuhulog na sa babaeng to, hindi ko alam kung anong ginawa sa akin at napapangiti niya ako sa mga kilos na normal lang naman sa akin dati. Lahat gagawin ko para sa kanya. Gagawin kong lahat para maging ligtas siya, lalo na ngayon na hindi ko na siya basta like lang. Kundi love ko na siya to the point na magbumukha na akong ewan at tanga mapangiti ko lamang siya. Masyado na ako nahuhulog sa simpleng pangiti nito at kasungitan. You're welcome, my love. Balik na sagot ko, tinila ko na lang ito papuntang garden. Kung saan nandun ng mga pulang rosas, tayo ito mismo nag-alaga. Naniniwala ako sa kasabihan na happy wife, happy life. At niyakap ko lang siya habang nakatingin lang kami sa mga bulaklak. Magaan sa pakiramdam, nakasama mo yung taong mahal mo habang may kayakap lang kayo. Sana, ganito na lang tayo palagi. Dinig kong sabi nito na kinatango ko na lamang. Maghahanap pa ako ng tiempo kung paano magpapaalam nang di siya magpapahinala. Love, may sasabihin ka ba? Baling ko rito. Dahil, kanina pa siya nakatingin, sabay titingin sa tiyan ko, tapos ay aangat sa mukha ko. Problema nito sa isip-isip ko. Ano kasi love? Wala ka bang napapansin or nararamdaman man lamang? Balik na sagot ko rito. Meron? Balik na sagot ko at bigla ito nagbago ng aura na ewan. Talaga? Masayang sabi ko na may hawak na namang tamarind. Nangangasim ako pero parang wala lang nangingiti pa. Oo na, sobrang mahal pala kita kahit babaero ka. Balik na sagot ito na kinasamangat kong bigla. Pero hindi naman yan ang gusto kong malaman. Pero okay na rin na mahal niya ako pero sinamahan pa ng babaero. Saklap? Love, you're pregnant. Bigla akong sabi kasi naman parang di niya alam at wala siyang planong alamin sa totoo lang habang ako excited na malaman ng totoo. I don't know. Mahina nitong sabit parang maiiyak. Alam ko na parehong bago sa amin ang ganito, lalo pat huli na naming nalaman na mahal pala namin ang isa't isa. Pero sisikapin ko na maging okay kami hanggang huli. Sisikapin ko na maging mabuti ang lahat ng kasama ko ang asawa ko. Alamin natin? Sabi ko pa dito bago ko sabihin ng plano kong pag-alis papuntang Japan. Papacheck up tayo. Balik na sagot ko kay Evo. At tumango lamang din ito. Pero kung kailan aalis na kami at saka naman nagbisita si Evo at sa itsurang lalaki na nasa harap namin. Medyo nakakatakot siya at naka-all black pa. Nasa likod nito si Sir Jack at Sir Gio na ipinagtaka ko pa dahil kita sa mga kanila ang galit at isama pang blankong mukha nang humarap sa akin ang lalaking naka-all black. Hi, I'm Ken, Mrs. Partner. Biglang sabat naman ng asawa ko sa tabi ko. At tumango lang ako, tinawakan kaagad ni Evo ang kamay ko at tumakit kami sa taas. Love, sino siya?
Sabi ko kay Evo, na biglang nanlamig ang mga kamay. Hawak ang kamay ko. Alam ko, hindi lang siya isang business partner. Remember yung sa agency? Yung sa firearm? Yeah. Balik na sabi ko pa kay Evo. Siya ang totoong may-ari nun, pero ang pinakilala niya na CEO dahil hindi niya na siya maasikaso. And malaki ang tulong ng company na ito, lalo na sa mga kasama kong police. Paliwanag ko pa sa asawa ko. Legal ang company na yon, my love. Pahabol ko pa rito. Baka kasi matakot siya at ayoko naman na mangyari yon. At kung mapapansin mo, puro lalaking empleyado doon dahil napakasilosa ng asawa ng isang mafia boss. Kaya nag-iingat din ako. Ikaw palang bukod na asawa ni Ken na nakapasok sa company na yon dahil bawal. Mas okay nga yun eh. Pilyong sabi ko kay Evo nang umiti pa bago hinalikan ang noo ko. Iniwan ako ni Evo sa kwarto kaya nanood lang ako ng TV at siya bumalik sa baba. Dalton, tawag agad sa akin ni Ken. Yeah, Dalton ang name ng grupo ko sa mga assassin. Sabay abot ng papel. Nagulat pa nga ako na magsalita ito. Paig ako sa gusto mo at susuportahan kita. Pero may isang kondisyon. Napatin ako kay Jack at Gio na walang imik. Ano yun? Alam ko nang gusto mo mangyari pero make sure na matitibag mo ang grupo ng Yakuza. At sana yung grupo na loyal at walang kinatatakutan. Grupo na bagong papalit sa atin. Paliwanag pa ni Ken sa akin. Pero ang plano ko bubuo ko ng grupo ng mga babae na kaya nilang ipagtanggol ang sarili. Pero sa sinasabi ni Ken ngayon, ang gusto niyang grupo ng mga lalaki na tulad din namin na assassin. Malakas at kilala ang pangalan mo dito. At ako naman sa US na ngayon, maglilinis muna ako doon ng kalat at di na kailangan. Paliwanag pa ni Ken sa akin. Sa totoo lang, mataas ang posisyon niya sa Black Organization pero hindi niya ako kaya. Okay, balik na sabi ko. Tatayo na sana ako na magsalita ito ulit. Congrats, mukhang buntis na nga misis mo tulad ng asawa ko. Balik na sabi sa akin ni Ken at napangiti ako. Mas lalo pa nakakatawa ang buka ng dalawa sa mga narinig. See? Pati sila hindi nila alam kami talaga na may asawa. Nakakaalam nun. Kahit parehong first time magiging daddy. Thanks. Balik na sabi ko kay Ken at nagulat na lang ako nang magaya ito ng inuman.